Alright, hi everyone. So I'm Betty. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'd like to welcome you to this free virtual assistant training provided by the VA Camp. Yeah, formerly the VA Camp, pero now known as a freelancer. Though hindi talaga namin minamarket yung training because we're busy with our clients. And gagawin ko lang siya during my free time. So please don't expect any heavy editing dito sa videos. Um, So again, ito yung free training for aspiring virtual assistants. This is free. And then, yung training ko, cover natin yung mga topics that will actually equip you with the core skills na kailangan ng mga VA. Ano pa ba? So, share ko na lang yung journey ko para sa mga beginners. Yun. So, I started as a VA, admin VA noong 2013. So actually 10 years na experience ko as a VA. And then 2016 doon ako nag-start mag-offer mag-focus sa ibang area. So from admin doon ako nag-start mag-offer ng social media noong 2016. So that's after 3 years, no? And then doon ako nag-expand ng mga offerings ko. So, social media and then website. Then, nag-focus na rin ako sa design. I also offer technical support. So, yun yung mga nagbe-build ka ng CRM for clients. Ikaw yung nagmamanage or gumagawa ng apps, nag-automate. And then, sometimes I get, parang they contract me for training do sa VA nila. So, kunwari mag-hire sila ng bagong VA, kailangan i-train. Ganon. And ano pa ba? So yun, right now dun ako naka-focus, tech, design, and most recently project management. Yun. So nakikita niyo naman may career growth naman siya, hindi ka naka-focus lang sa isa. So itong first topic natin will actually focus on we'll just cover yung parang freelancing 101 and then kung ano yung meaning ng virtual assistants, ano yung mga pwede nyong i-offer as a VA, and then ano pa ba? Kung ano yung pwede nyo maging career pathway, mga pros and cons of freelancing, kung ano yung setup talaga, kung ano yung mga kailangan nyo, para lang mag-gauge nyo kung itong journey na to or itong career na to is if it's something that you want to pursue or not. So, yung mga may experience na, pwede nyo na mag-skip tong topic na to. Pero doon sa mga wala talagang idea, yeah, I recommend na panoorin nyo hanggang end. So, let's start. So, dun muna tayo sa freelancing. So, yung freelancing, hindi siya it's a job where a person works for themselves rather than for a company. So that means you're actually self-employed. You own the business. You're not hired by your client, 'di ba? So wag mo din i-expect na meron kang benefits tulad ng mga nakukuha ng traditional employees, right? So as a freelancer, you're responsible for setting your work hours, keeping track of kung ilang hours na yung na-spend mo sa clients, kung paano ka magbe-bill ng clients, and then of course paying your own taxes, ikaw din doon. You're not considered employees, but actually you're considered as contractors ng mga yung mga pinagpo-providean mo ng service na tinatawag mo na clients, 'di ba? And again, also as a freelancer, kadalasan ikaw yung sa'yo dapat may sarili kang apps or tools. Ikaw yung may sagot nun. So most of the time ganun siya and ganun yung expectation ni client unless yung tool na yon is napaka-specific for their business. So, pag gano'n naman na super specific para sa needs nila, sila yung magpo-provide nun.
Pero if it's something na napaka-general na, kunwari, it's something that, you use para i-provide yung service for all clients. Kunwari, you're a VA, di ba? Iba-iba yung mga offerings mo. So, pwede ka mag-offer ng design. So, yung tools mo for designing, dapat, sagot mo yun. Hindi mo siya ipapasagot sa client mo. Alright? So, yun yung isa sa mga kaibahan niya. Again, yung benefits, kadalasan wala. Then, sagot mo yung tools. Kung paano ka din babayaran ng clients mo, ikaw yon. So, you have to send your invoice. So, hindi siya yung parang kusa siyang dadating. Di ba kapag employees ka, papasok na lang yun sa bank account mo. So, ito naman kasi, hindi ka nga empleyado. Parang kinokontract ka lang nila for a certain project or for a specific period. So, yung mga ganong setups, kailangan ready ka sa ganon. So, ituturo naman natin kung paano. So, freelancers and independent contractors. So, ito naman, para lang malaman yung difference, pero kadalasan parang na-interchange naman siya ng iba. So freelancers, you set your own rates. Kapag freelancer ka, you pay your own taxes. You have total control of your business procedures. Ibig sabihin, kung paano ka nagwo-work, kung ano yung processes mo, ikaw yon, you own those. So kung paano ka magwo-work with your client, sarili mo yon. Parang may sarili kang systems. And parang si client, more on si client yung i-orient mo kung paano mo ginagawa yung mga bagay-bagay. So, you work remotely at your own location, wherever you choose. Hawak mo din yung oras mo. And then, when you're a freelancer, you can choose which projects you want to work on. So, kunwari, ang gusto mo lang websites. Diba? Mamimili ka lang. And then, you can work with multiple clients or just one. Nasa yun naman yan. And then, independent contractors, often functions as a freelancer, but typically will work with one client for a longer time frame. Ito naman, yung freelancers kasi, kadalasan, napaka-specific ng projects nila. So for example, gagawa lang ng website or magsa-set up ng, for example, ayusin mo yung CRM ni clients, mga 3 months, ganyan 6 months. So, ganun yung mga freelancers kadalasan, project-based. Pag independent contractor ka, kadalasan naman ang contract nyo is wala siyang end. You work with one client, yun nga, for a longer period of time. And then, nasa inyo na ni client kailan mag-e-end yung working relationship. And then for most independent contractors, kapag nag-charge sila, yun, hourly rate siya, hindi siya project-based. So, pag independent contractor ka din, pwedeng you work through a third party or agency. Minsan, so pwede kang direct sa client or pwede naman na under ka ng isang VA agency. Right. So, independent contractors, meron naman ding ibang independent contractors nag-charge ng per project basis. Pero kadalasan, paid by the hour sila. And then, similar to freelancers, as an independent contractor, ikaw yung responsible for paying your taxes. And then, kung gusto mo ng insurance. So, unless na nag-work ka under an agency, and then yung agency na yon is kasama sa benefits mo yung magbabayad sila ng yung taxes mo, yung mga SSS, ganyan, Pag-ibig, may mga yon. So, ayun naman, hindi lahat ng agencies nagpo-provide ng ganon. Okay, so depende yon sa mapapasukan mo eh. Pero, karamihan naman kasi, well, for me naman, yung makilala ko lang kadalasan nag-i-start sila sa agency. Tulad ako, sa agency ako nag-start, hindi ako direct sa client noon. Nag-start ako sa agency, nag-provide sila ng training, and then of course, nung gamay mo na, pwede ka nang mag-work directly with the client. Pwede ka nang maghanap ng sarili mong client. Ayan. And then, benefits and cons. So, i-discuss lang natin para lang alam, sa mga nag-iisip kung gusto nila maging VA, para lang alam nila kung ito ba talaga for them or not. So, flexibility and freedom. Ayan.
Ability to earn without ceiling. Discuss muna natin yung flexibility and freedom. Hindi naman porket nag-VA ka, super hawak mo na yung oras mo. I'll say, nasa start siguro, and depende sa client mo. Kadalasan kasi, kung admin ka, yun din yung, kapag admin VA ka or general virtual assistant, parang ine-expect ng ibang clients, well, depende to sa industry kasi ng client mo. Parang ine-expect nila na online ka during their business hours. Yan. So, hindi siya, siguro sa start, ako kasi flexi na ako eh. Pero sa start, lalo na kung nakafocus ka sa admin, hindi siguro super flexible. Though, hindi siya tulad ng parang employee setup na napaka-strict na 8 to 5, tama ba? 9 to 5, and then, kadalasan parang pwede ka namang mag-online ng umaga, then gawa sa bahay or alaga muna ng bata, and then check ulit sa gabi. So, ayun, meron pa ding flexibility. Pero sa mga nag-focus sa admin, hindi siya yung parang super control mo talaga. Ability to earn without ceiling, kasi nasa iyo kung paano ka mag-charge, and then di-discuss natin later kung paano ka pwedeng mag-earn ng masigit na sa oras mo. No commute kasi nasa bahay ka lang, casual work attire, pwede kang nakapajama ka lang, you are your own boss. No office politics, no dramas whatsoever. I'd say, depende. Minsan kasi, may mga ka-team ka din. So, marami kayong VAs. Ako, siguro, mga 80% ng clients ko, I work with multiple clients pala. And yung setup ko is, marami kasi akong clients. So, yung setup ko actually is more on independent contractor, pero meron akong clients na naka-project base. So, I'm both a freelancer and a contractor. Alright, so office politics, no dramas whatsoever. Again, depende. Minsan may mga ka-teams ka na marami kayong VAs. Minsan naman, ang ka-team mo, may mga kasama kang Filipino pero hindi sila VA. Ikaw lang. Pero merong nakafocus sa marketing, merong operations, merong bookkeeping, or meron sa design or website development, ganyan. So, hindi naman necessarily mag-isa ka lang. Choose your client's passion projects. Ayan. So, yun yung isa niyang benefit. 'Di ba? Pag nag-a-apply ka as an employee, syempre kung sino yung manager mo, yun na yun. Kung sino yung mga nandun sa company na yun, sila na talaga yung kasama mo. Whereas, kapag freelancer ka, or kapag, yun nga, VA ka, kahit independent contractor ka, kung discovery call pa lang, so yun siya, hindi siya interview, discovery call pa lang, nakita mo na may mga red flags si client, or hindi mo siya type, or nakikita mo na hindi siya ideal client mo, pwede mo hindi mo siya i-pursue. Hindi naman siya tipong hindi ka nagja-job hunt. You're actually looking for a client, 'di ba? Parang customer. Kasi nga dapat kapag nag-freelance ka or nagpinursu mo tong career na to, ang mindset mo is you work for yourself, you're building your own company, you're building your business, hindi ka employee. So for me, isa yun sa mga mahalaga na dapat yun yung mindset mo kung gusto mo maging successful and kung gusto mo talaga mag-thrive dito sa industry na to. Kasi ang laki ng difference kapag yung mindset mo is employee ka na lahat binibigay sa'yo. Well, hindi naman sa inaano kayo mga employees kasi kapag employee ka, 'di ba, parang yung process nila, kung ano yun na yun. Kung ano yung rules nila, yun na yun. Parang controlled ka. And then, minsan, 'di ba, parang nag-aantay ka lang ng task. Kahit hindi ka gumawa, bayad yun. 'Di ba? Whereas, kapag freelance ka, hindi manlayo, magkaiba yung setup niya. So, sa mga sanay na siguro yun lang yung iba na 'pag galing ka sa corporate baka manibago kayo na sa start baka hanapin niyo, "Ay, gusto ko yung petics, gusto ko yung maraming daldal, maraming tsismis." Dito mag-isa ka lang,
kailangan siguro yung mindset mo is to grow, i-help mong i-grow yung business ng client mo. Kasi, 'pag na-grow mo, of course, mas stable yung working relationship nyo, mas tatagal, edi mas buhay din yung VA business mo, 'di ba? Tapos puwede ka pa niyang i-refer sa iba. And yun yung pinakamadaling way para makahanap ng ibang clients, referral. Yun yung pinakamadaling i-close. And kapag may ni-refer, actually, 'pag ni-refer pa lang sa'yo, puwede ka na agad magtaas ng rates. Kasi sila kadalasan, sinisingit ko na dito sa benefits, well, benefit pa rin naman yun. So, kapag nagustuhan ka ng client mo sa start, nag-refer sila, puwede ka na magtaas ng rate kasi nga madali na siyang i-close. Kadalasan kasi sila, hirap silang maghanap ng VA na mapagkakatiwalaan. So, kung galing na sa network nila and alam nila na yung friend nilang yon or yung kilala nilang yon is satisfied sa'yo kaya ka ni-refer, kadalasan oo na sila. So, nasa iyo na yung kung paano mo i-close yung usap niyo sa discovery call. So, again, yon for me, dapat ang mindset mo is business ko 'to, i-go-grow ko 'to, gagalingan ko para matuwa sa'yo yung client mo and mas mag-grow yung business mo kaysa yung parang, employee mindset na parang aantayin mo lang lahat. Hindi sa inaano ko yung mga employees sa corporate. Pero, ayun nga, parang mas controlled ka kasi ng mga nasa taas, 'di ba? So, parang antayin mo yung decisions nila. Dito, since ikaw yung parang business partner ni client mo, dapat proactive ka, magaling ka mag-communicate, yon. So, cons. So, since minsan nga may time na mag-isa ka lang, wala kang ka-team, or kunwari meron kang ka-team, pero super iba ng work, so hindi mo na sila masyadong nakausap, you might feel lonely and isolated. So, ibang mga extrovert, ganyan, yung mga kumukuha ng energy sa ibang tao, yung kailangan lagi may kausap. So, baka mahirapan kayo. Pero for me naman, kasi nung lumipat ako, una nga kasi sa BPO ako, di ba? Tapos, after 3 years, doon ako nagpalit and doon ako freelance talaga na nandun lang ako sa bahay. For me naman, hindi ko to naging problem kasi after work, pwede kang parang mas kaya mo pang lumabas kaysa dun sa mga friends mo na nasa corporate. 'Di ba? Kasi OT sila, hindi nila hawak yung oras nila. Samantalang kapag VA ka, pwedeng, alam mo na yung mga task mo kabisado mo na. Kadalasan din repetitive yung task. So, parang, alam mo na kung kailan mo tatapusin and pag may alam kang lakad, na, ay gusto ko lumabas na ganitong araw, pwede mo na siyang gawin alam mo yun, ng kahit hanggang gabi. Tapos pepetics, yun. So, pwede kang puno ka ng gantong day, pero sa susunod na araw, mas may time kang lumabas or, alam mo yun, mag-enjoy. So, for me, it's, parang kailangan mo lang i-balance. Yan. Pero sa iba, ayan, baka maging lonely and isolated ka, pero, yun, pwede namang hindi siya mangyari. Nasa iyo yan. So, sa mga extro na parang, baka hindi to for me. Kasi may mga kilala kong ganun, parang dadalawang isip sila mag-VA kasi gusto nila lagi silang may kasama. Samantalang, yung mga kilala ko namang nasa work, sila ngayon hirap na hirap maaya kasi lagi silang busy. So, hustling which can cause burnout. So, ayan, lalo na sa mga nag-start na gusto ko madaming clients, madaming pera. Ayan, baka ma-burnout naman kayo. So, kailangan nyo din liwaliw. Inconsistent work and cash flow. So, isa yan sa mga pwede nyong may encounter, lalo na pag nag-start ka pa lang. Kasi nga, pwedeng i-contract ka nila, pero depende to sa setup mo Pwede kasing i-contract ka nila pero hindi ka full-time. Pwedeng ang full-time kasi, ang full-time, di ba, kapag employee ka, 8 hours a day sa 5 days. So, that's 40 hours a week. Which means, parang nasa 160 hours siya in a month. So, depende to kung paano mo set up yung services mo. So, pwedeng pwedeng project-based, pwedeng per hour. So, pag project-based, based siya sa output. Hindi mo kailangan ng timesheet. Alright? Pero kung nag-charge ka per hour, let's say, ang packages na binibenta mo, kunwari, may client ka sa call, parang, sinabi niya, hindi ko naman kailangan ng full-time, parang wala pang pambayad, nag-start pa lang yung business ko, and yung mga task ko, hindi pa ganun kadami, baka ang kailanganin ko lang is
mga 4 hours let's say mga 2 hours per day, 'di ba? So ibig sabihin nun mga 10 hours or 40 hours per week, 'di ba? So kunwari may client ka na gano'n, part-time lang siya, 40 hours per week, parang 1/4 lang siya. Ay, 40 hours per week, 40 hours per month, sorry. So parang 1/4 lang siya nung hours na 160, 'di ba? So gano'n, parang yung inconsistent siya, hindi siya full-time, baka do'n ka magkaroon ng issue lalo na kung breadwinner ka. So, kailangan maghanap ka pa ng isa pang client. Kadalasan yung iba naman gano'n, depende sa mabebentahan mo, eh. So, 80 hours. So, baka ang mangyari sa'yo kung ang equivalent ng full-time mo puwede kang may isa kang client na 80 hours ta's dalawang, 40 hours. Tapos minsan hindi nila mauubos yung 40 hours. So, do'n pumapasok yung inconsistency. And again, depende yan sa setup mo kung i-cha-charge mo pa rin sila ng 40 hours kahit hindi nila maubos yung 40 hours sa isang month or let's say 25 hours lang yung nagamit niya sa month na yon. And i-cha-charge mo siya dun lang kung ano yung actual na nagamit. So, pag ganun, hindi nila nauubos, ang expected mo nakikitain mo sa isang buwan is gantong amount, 'di ba? Kasi ganito yung binili nila na package pero hindi nila nagamit lahat ng hours. So, mas liliit. So, doon pumapasok yung inconsistencies. So, pag gano'n na maliit yung nagagamit mo kay client, kailangan mo pang humanap ng iba. So, ayan, yung mga pwede niyong ma-encounter para dun sa mga breadwinners na gustong mag-isip. Again, for me, ang maaano ko naman is yung kita sa freelancing is actually higher compared as in a lot higher compared sa kapag nasa company ka. So, for me naman, kahit isa or dalawa lang yung clients mo, I think kaya niyang um, pantayan kung ano yung kinikita mo sa company. Ayun. So, kahit sabihin mong hindi ka sa umpisa kahit hindi ka mag-start ng full-time, kaya naman, manageable siguro. Kung pero dun sa mga breadwinners, of course, hindi ko naman parang sina-suggest na biglaan bitawan niyo yung work niyo. Siguro puwede mo siyang gawin na magpa-part-time ka dito tapos may hawak ka pa ring work, kung ano yung work niyo sa company niyo ngayon. Tapos unti-untiin mo yung transition, ganyan. So, the need to juggle multiple clients. So, nabanggit ko na yan. Kasi nga minsan, yung makukuha mong client, hindi naman full-time. So, may chance na you'll be working with multiple clients. You run every aspect of your business. Kasi nga, contractor ka, business owner ka, ang business mo is mag-provide ng virtual assistant services. So, kung yung pag-grow ng business mo, hawak mo lahat yon kung paano ka magbi-bill sa client mo. So, mamaya i-discuss natin sa ibang video kung paano yung invoicing, kung paano ka babayaran ng clients mo, kung ano yung mga tools na kailangan mo kapag nag-start ka. No benefits. So, ito, kailangan ready ka, lalo na kung mag-start ka ng family. No paid time off, no maternity, paternity leave, no company-sponsored health benefits. So, and then no backup if you're sick or injured. So, una doon tayo sa no paid time off. So, eto, kung mahalaga sa iyo yung mga VA, lalo na yung mga, di ba minsan nako-convert siya as cash. So, kailangan mo din siguro i-consider yan. Ang akin naman is, yung rate na nakikitain mo as a virtual assistant, lalo na kapag nagtagal ka na and okay ka na, actually kahit wala kang VL, kahit wala kayong mga benefits na to, parang mapapantayan niya or mas mahihigitan niya pa. So for me, siguro sa start lang, lahat naman ng start mahirap, 'di ba? Kasi kung hindi, di sana lahat tayo mayaman na. So yun, for me, siguro sa iba na magi-start, baka lang yan yung maging issue. So dini-discuss ko lang dito para alam niyo na yung ano yung i-expect. Walang VL, pero again, since alam mo naman yung mga task ni client, ikaw yung hawak nun, tas yung mga due dates, eto pala masasabi ko, mas madaling magpaalam ng, kapag kunwari hindi ka magwo-work, kahit biglaan, mas madaling magpaalam sa foreign clients in my experience as in.
Mas bina-value nila yung mental health, yung parang you have time for yourself and your family. So yun, hindi siya as in. So parang hindi mo din siya poproblemahin. So kung natapos mo naman na yung lahat ng task, kasi nga pwede mo kadalasan alam mo na yung list ng mga gagawin mo for the week eh. So pwedeng gawin mo siya ng isang bagsakan, tapos petits ka sa ibang araw. So, yung paid time off, parang hindi mo din naman nahabulin. And then, no maternity, paternity leave. So, yun lang yung mahirap. Wait lang, ha? Sinasaksak ko lang ito. Malulobat. So, eto lang siguro kung plano mong mag-baby pa, wala kang backup. Unless meron kang ka-team na pwedeng parang gumawa muna ng mga task mo. Tapos pwede mo siyang i-train. Pero kung wala, pag-uusapan nyo ni client kung paano yan. Nasa usapan nyo yan kung parang papalitan ka ba, or mag-hire lang siya ng substitute, tapos babalik ka ulit. So, ayun. Then, no company-sponsored health benefits. So, walang, tawag dito, health card. Tama ba? So, isa mga gumagamit ng health cards, tapos yung meron pa silang mga dependents na may health card din na provided ng company nyo. So, ito yung pwede nyo i-consider na, ayun nga, kasi mawawala siya. Pero, again, ang ano ko naman doon, tulad ko kami, wala naman kami health card. Pero, kapag stable ka na kasi sa VA, dito sa VA career mo, and mataas ka na mag-charge, actually, pwede kang bumili ng sarili mo para sa family nyo. So, yun. Pero sa mga nag-start, yun yung mga kailangan alam nyo na, ay, mawawala pala, paano pala yung health card ni mama, ni papa, ganun. Pero of course, kung meron naman kayong kapatid na may work, pwede mo namang ipalipat sa kanila, di ba? Why not? So pwede kang mag-freelance. Anyway, ayan. Ano pa? So, freelance services. So, ito yung mga pino-provide ng mga VAs. So, general virtual assistant. So, ito yung parang pinaka-i-discuss natin. Right? So, ibig sabihin nito, Gen VA ka, as in parang halos lahat mahahawakan mo. Yung mga yan. Pero hindi kailangang specialist ka na kapag as in, kunwari super web development na magko-coding ka, of course, hindi na sa'yo yun. Kailangan na mag-hire ni client ng ibang, ng ano talaga, ng web dev. Yan. Pero kapag Gen VA ka, kadalasan, matatouch mo halos lahat ng areas na yan. Social media management. So, ayan, kung gusto mo lang maging social media manager. And then, bookkeeping, ayan, design, writing and translation. Yan yung mga pwede mo i-provide as a Gen VA. And kung gusto mo lang na as a specialist, na nakafocus ka lang dito. Alright, digital marketing, customer support. So, customer support naman is, depende to sa industry ni client. So, minsan, kailangan ng calls. Again, hindi lahat ng clients kailangan to So, ayun, minsan kailangan magko-call ka, marunong ka ding mag-take ng calls, or minsan naman walang call, pero meron silang chat support, yun. And, sa experience ko naman, kadalasan lang, parang email support lang. Yung mga parang meron lang sila sa website na parang get in touch, di ba? Yung mga web form, tapos yun lang, tagasagot ka lang. And then, web design, so as a VA, pwede ka ding kung marunong ka. Pero ito, hindi naman kailangan. Baka kung may background ka in design, so pwede kang mag-provide ng web design, or kung ayaw mo naman mag-general virtual assistant, and may background ka sa pagde-design, pwedeng mag-focus ka na lang talaga sa ganito, mga web design and graphic design. Then web development. And then VA, so ito yung parang ibang ginagawa, or parang mga naka-niche na. Ibig sabihin, naka-focus lang sa specific services. So, pwedeng, again, general virtual assistants, or kung ayaw mo ng nag-admin, pwedeng e-commerce VA. Yung e-commerce VA naman, ang kaibahan niya, naka-focus siya sa, as in selling.
yung, kadalasan 'to yung clients mo may shop sila. So, either nasa Shopify, tapos ang mga platforms na wino-work niyo, um, bukod sa Shopify, Amazon, what else? Ano pa ba? eBay. Yun yung kadalasan. Shopify, Amazon, eBay, tsaka may Etsy. Yun. And then, real estate VA. So, real estate VA naman, ito, isa din tong niche na, ang ginagawa naman dito, lead generation. So, naghahanap ka ng mga magbibisita dun sa property. Yan. So, ito kadalasan may cold calling. Magtatawag ka, gagahanap ka ng list, and then a-arrange mo yung calendar ni client. Yan. Tapos, of course, ikaw din yung nagmamanage ng listing nila, ng mga iba't ibang properties na binibenta ng client mo. Ikaw yung gagawa ng description, tapos pag may mga nag-inquire, so ayan. And then, podcast VA. So, di ba uso ngayon yung mga nagpa-podcast si client? So, pwedeng diyan ka lang nakafocus. So, taga-edit ka lang ng podcast nila. Pero ito naman, may mga, again, itong mga naka-niche na to, may mga kanya-kanya silang tools. Pero ang i-discuss ko lang is general virtual assistants. Binibigyan ko lang kayo ng parang overview ng mga pwede nyong i-pursue kung ayaw nyo ng general VA na pathway. So, pag podcast VA ka naman, so again yon, ikaw yung magmamanage ng podcast nila, ikaw yung magsa-set up. So, may platform yan kung saan, depende na kay client. Yung iba ginagamit nila Kajabi. And then, kailangan lang marunong kang maglinis ng audio. Tapos, yung captions naman, I think pwede siyang automatic. Lalo na pag in-upload mo naman sa YouTube or TikTok. Yun. Yung iba lang, may mga clients sa podcast na, kung gusto mo mag-podcast, kung mahilig ka mag-edit ng videos, ng reels, and then, marunong ka na mag-edit ng mga video, ganyan, mag-cut, trim. So, pwedeng ito yung i-pursue mo. May mga clients kasi na super, syempre gusto nila yung malinis talaga yung podcast nila, yung mga, ganyan, or pag nagkamali sila, so dapat yon ika-cut mo. Lilinisin mo as in para pag yung mga nakinig, di ba, maayos talaga yung, yung output. So, yon hindi siya yung super ganong kadali, Ayan. So, yan yung mga pwede mong pagpilian. So, for example, kung marketer ka naman, kung nag-take up ka ng business-related course or marketing, pwedeng, kung ayaw mo mag-provide ng admin, gusto mong napaka-specific or gusto mong mag-niche agad, pwedeng social media na lang i-offer mo. And then, kung may background ka naman sa accountancy, kaysa mag-Gen VA ka, pwedeng naman maging bookkeeper ka na lang. So, pag bookkeeping naman, ang ginagamit kadalasan, ang popular sa USA is QuickBooks. And then, sa ibang countries, Xero. So, free naman yung training ng QuickBooks and Xero. Kailangan mo lang magbayad kapag, I think, may bayad kapag magpapacertify ka. Yun lang, yung mahalaga, may certification siya. Pero may mga mahanap ka sa Facebook na nagpo-provide ng training and then certificate from Xero and QuickBooks talaga. So, yon. Ayan. And then, kung BPO ka naman, galing ka sa BPO, nagko-calls ka na, pwedeng maghanap ka ng agency or ng client na ang hinahanap lang nila is customer support. Yan. So, pwedeng calls lang or chat support or email. Pero, ayun, kadalasan, ang pinaka-hinahanap ng karamihan is General Virtual Assistant. Kasi yan yung tipong halos lahat dapat may, parang jack of all trades ka. Kaya mong gawin. Yun. Pero, doon naman sa mga mag-shift ng Gen VA, huwag kayong matakot kasi actually, for me, hindi ko to sinasabi dahil VA ako. Sinasabi ko siya kasi nag-shift lang din ako dito sa career na to. Actually, nag-shift ako ng VA. Wala talaga akong idea kung ano yung virtual assistants, ganyan. Galing ako sa BPO, 'di ba?
And, sorry, sa BPO ako naunang mag-VA, may account sila na pang VA. Nag-apply lang yung kaibigan ko do'n ta's hinatak ako. Tapos ako yung na-hire. Pero as in parang wala akong alam and then tinrain lang din ako nung client na from Australia na parang one day niya lang ako tinrain and then yung second day may iba na akong client. So, kaya niyo siya. Madali lang siya. For 'yun. Well, may lahat naman mahirap sa umpisa pero kaya niyo siya. Tuturuan ko kayo. Okay, ano pa ba? So, 'yan. So, ito yung mga kadalasan task or mga involved sa ayan, kapag VA ka, diyan VA, admin, of course kapag admin, email, calendar support, and then magme-maintain ka ng website nila, kadalasan naman nasa WordPress. And then design, yung design naman, eto may mga templates naman, tsaka kadalasan sa clients ngayon ang ginagamit nila is Canva. So, ayun, i-discuss din natin yan sa ibang video. And then, of course, social media management, then yung isa sa mga pinakamahalaga kasi paano makikilala yung business nila kung wala yan, di ba? So, dyan sila nagpo-promote. Yan, social media. So, kadalasan naman, LinkedIn, Facebook, Instagram. Yung iba ngayon, meron na rin account sa TikTok. Yon, Pinterest. So, i-discuss naman natin yan. Pero lang yung Pinterest, hindi ako nagpi-Pinterest VA. Medyo iba siya. So, yun. Kung mahilig ka sa Pinterest, niche siya. As in, so, kung familiar ka na sa Pinterest, pwedeng maging Pinterest VA ka na lang, di ba? Yun, pwede yun. Tapos, part din ng Gen VA, bookkeeping, customer support. Eto, yung mga sinasabi ko, pwede lang siya maging part, pero hindi ibig sabihin lahat yan gagawin mo para sa client. Depende sa makukuha mong client and depende sa industry nila. So, yung iba naman, hindi mo kailangan mag-bookkeeping, hindi mo kailangan provide ng customer support. Ang pinaka-common is admin. Yun, yung mga basic, yung kailangan may admin, marunong ka mag-design sa Canva, marunong ka mag-manage ng social media, and then mag-update sa website. Yung 4 na yun. So, kapag social media management naman ang in-offer mo, so dapat marunong ka mag-design ng social media graphics, alam mo kung paano siya i-schedule sa social media platforms ni client, and then kailangan nakikipag-engage ka, nagre-respond ka sa comments, and dapat din hindi lang sa comments sa pages ni client. So dapat yung mga industry leaders yung leaders dun nga sa same industry ni clients, hindi sa competitors, dapat nakikipag-engage ka din doon para yung ibang nagvi-visit doon sa profile nila makikita yung page ni client pag nag-comment ka. Ayan. Tapos pwede kang mag-provide ng monthly report as part of social media management. And then bookkeeping, ayun na lang, basahin nyo na lang. Bibigay na lang ako ng link kung saan nyo siya pwedeng i-download. Pero ayan, pag bookkeeper ka, sending invoices, balancing, ayan, reconciling accounts, ito yung mga kadalasan ginagamit. Xero, QuickBooks, FreshBooks, Soho Books. Pinaka-common, Xero and QuickBooks. And then design, ayan. Depende. Ang kadalasan man ang di-design mo is, of course, digital. Yung mga logo, business cards, social media graphics, mga flyers, and PowerPoint. Ayan. Writing and translation. Ayan. Actually, translation, kadalasan ina-outsource na to kasi mas mabilis kapag in-outsource mo sa ibang tenants. Ayun, may mga companies na nagpo-provide niyan. So, kung pinagawa ka ng ganyan ni client, pwede mong sabihin, I think Rev, or baka nag-rebrand na sila. Mas pwedeng ipagawa nyo na lang dun. Tapos, digital marketing. So, ayan, yung mga gumagawa ng reels. Ito naman, ang pinagkaiba naman nito sa social media is, ito yung benta talaga, yung parang hahanapan. Yung iba kasi yung social media marketing sa social media management. Yung social media marketing, part na siya ng digital marketing. Ito yung maghahanap talaga si client na conversion. So, for example, nagbebenta siya ng workshops, 'di ba? Kailangan yung maghanap ng
mga magsa-sign up or bibili nung tickets. So, yan yung digital marketing. Tas yan yung gagawa ka ng din ng funnel, yung kunwari nag-visit sila sa website, paano mo maka-capture yung info nung client or nung person na nag-visit sa website, 'di ba? So kadalasan gagawa kayo ng form, kailangan may lead magnet, yung pang-attract para magka-sign up sila doon, tapos makukuha mo yung contact, yung pwedeng yung contact number or yung email address, ganyan, 'di ba? So, yun yung digital marketing. Tapos, paano mo ma-engage na bumili? Paano yung user na yon, yung lead na yon, paano mo nyo mako-convert as a customer? So, that's part of digital marketing. So, kung ganun yung interest mo, pwede kang mag-focus dyan. Then, customer support, again, calls, chat, and then email. So, we talked about freelancing. Gusto ko lang i-cover yung sa virtual assistants na part. So, yung virtual assistant, I think yung closest role sa kanya na mas magiging familiar kayo is yung executive assistant or executive secretary. I think, yeah, that's the closest. Though, hindi siya yung they're not exactly the same. Kasi, for me, yung pag VA ka, pag virtual assistant ka, hindi lang ikaw yung more on kasi parang secretary yung EA, 'di ba? Tapos parang you take orders from your boss, from your clients. Samantalang pag virtual assistant ka, actually more on para kang business partner. You help your client grow their business. So, yung typical task ng virtual assistant can range from yung admin, email, calendar management, travel. So, ikaw yung magmamanage ng emails niya, magre-reply, mag-draft ng emails. Pwedeng lahat yun gawin mo, pwedeng hindi. Pwede rin mag-customer support ka, so mag-answer ng tickets or ng mga inquiries. Pwede kang mag-calls. Kadalasan naman wala. Pwede ka rin kung may chat function sa website nyo, so pwede kang mag-answer ng mga papasok na chat sa website and sa social media pages ni client. Pwede ka ring mag-answer lang ng inquiries via email. Yun. Tapos, bukod sa admin and customer support, andun yung design. So, kadalasan ang ginagamit dyan, Canva, Photoshop. Karamihan naman Canva, okay na. Hindi lahat i-require na marunong mag-Photoshop or mga Adobe tools. And then, social media management. So, updating and then posting on the social media pages of the client. Tapos, ano pa ba? Just making sure na updated yung profile niya. Ganyan. Tapos, pwede kang mag-interact or kahit mag-like, ganyan. Hindi naman lahat, parang i-require ka na mag-comment. Pwedeng sabihin nila yung engagement lang. Magla-like ka sa mga ka-network nila. Yun, and then, what else? Maintenance ng WordPress site. So, hindi mo siya i-develop, more on, parang magpo-post ka ng blog, tapos i-share mo sa social media, or kunwari mayroong section ng website na kailangang i-update, yun, bibigay sa'yo yung text or yung new copy, tapos i-update mo lang, copy-paste lang naman yun, or kunwari may change ka na image, mga ganon. So, yun yung normally mga tasks ng VA. And then, yung core skills, I think, yung mga kailangan mong malaman, and yun mismo yung ituturo ko para enough para makapag-charge ka ng mataas and to help you get started. Yun yung mga kailangan mong malaman: email management, calendar management. Kasama na yung travel sa calendar management. WordPress management, social media management, basic ads, basic running of ads, tapos design, graphic design using Canva, and then what else? Hindi naman yung bookkeeping, hindi naman lahat kailangan ng bookkeeping skills. Yun. Email marketing. Yun yung, I think, last. So, mas maganda na marunong ka nun.
So, yun yung mga i-cover natin dito sa training. And then, after that, tuturuan ko kayo dun sa discovery call and kung paano kayo makapaghanap. Mga strategies to look for a client and saan kayo pwedeng maghanap ng clients.